Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay muling magtatalakay ng isang talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Na itong talinghagang ito ay merong mensahe at leksyon sa ating panahon ngayon. Sana po ay inyong pakinggan mula sa pasimula hanggang matapos upang makita natin, maunawaan natin ang nais na iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pamagat po ng ating tatalakay ngayon ay ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 16:19 hanggang 31. Bakit po dapat nating pag-aralan ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro? Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 69, dahil si Kristo po ang nagbigay o nagturo nito. Si Kristo ay ang maluwalhating pinuno ng kalangitan. At ang pangalawa po ay misyon ni Kristo ang pagtuturo ng talinghaga. Ang sabi sa atin sa Christ of the Ecclesion Tagalog page 9, sa English po ay page 17, sa pagtuturo ni Kristo ng talinghaga ay nakikita ang simulain ding iyon na gaya ng sa kanyang sariling pakay o misyon sa sanlibutan. So ito pala po ay ang paraan ng Panginoon ng pagbibigay ng mensahe sa mga tao ay sa magitan ng pagtuturo ng tinatawag nating iba't ibang mga talinghaga. At yan po ay, ang sabi po doon ay ito ay misyon ng ating Panginoong Jesucristo na ang magturo ng mga talinghaga na nais iparating sa atin ng Panginoon. At ang isa pa po ay upang matupad ang propesya hinggil sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Christ of the Ecclesion Tagalog page 9 to 10 at sa English po ay page 17 to 18 at mababasa rin po sa Oseas 12 verse 10, Awit 78 verse 2 at sa Ezekiel 20 verse 49. Ang sabi po, ang wika ng kasulatan ay lahat ng mga bagay na ito sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga upang matupad ang sinalita sa magitan ng propeta na nagsasabi, bubukahin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buwat ng itatag ang sanlibutan. Mateo 13:34 to 35. Ang mga likas na bagay ay siyang medium para sa espiritual. Ang mga bagay ng katalagahan at ang karanasan sa buhay ng kanyang mga tagapakinig ay iniugnay sa mga katotohanan ng sinulat na salita. Napakalino po. Kaya pala ay ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng mensahe sa magitan ng mga talinghaga sapagkat ito ay propesiya sa kanya. Ito po ay propesiya ng sabi po doon ay bubukahin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya natupad po ito nung ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. At nanirahan sa atin dito sa lupa ay isa sa mga paraan ng kanyang pagbibigay mensahe ay sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga talinghaga. At ang talinghaga po ay isa sa mga uri ng propesiya. Ang tawag po rito ay yung parabolic prophecy. Ang ibang uri ay tinatawag na signs prophecy, time prophecy at saka symbolic prophecy. At ngayon po ay ito po ay at tawag po rito ay parabolic prophecy. Narito po ang Lucas 16:19 to 31. Nasabi po, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay nilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumu na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat.
At nangyari nang namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat na ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at sa inyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buwat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinapamanik ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mang parito sa adakong ito ng pagdurusa. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaan silang pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin mga hikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Yan po ay Lucas 16:19 hanggang 31. Ano po ang sinasagisagan ng mayaman sa talinghaga? Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog, page 277, ang taong mayaman ay biniyayaan ng lahat ng pagpapalang temporal at espiritual. Subalit hindi siya nakipagtulungan sa Diyos sa paggamit ng mga pagpapalang ito. Ganyan din ang bansang Hudyo. So yung palang taong mayaman na tinutukoy po sa talata ay kumakatawan pala po ito sa bansang Hudyo. Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 269, sa English po ay 261. Ang taong mayaman ay isang Hudyo at alam na alam niya ang utos ng Diyos. Ngunit nalimutan niyang siya'y mananagot sa paggamit ng salapi at mga kakayang ipinagkatiwala sa kanya. Sumasagana siya sa mga pagpapala ng Panginoon. Ngunit ginamit niya ng buong kasakiman upang parangalan ang sarili at hindi ang lumikha sa kanya. Malinaw po sa talata po na yung pong mayaman na yun ay tumutukoy sa bansang Hudyo o sa isang Hudyo at maraming alam sa kautusan ng Diyos. Ngunit nalimutan niyang siya ay mananagot sa paggamit ng salapi at mga kakayang ipinagkatiwala sa kanya. Sumasagana siya sa pagpapala ng Panginoon, ngunit ginamit niya ng buong kasakiman upang parangalan ang sarili at hindi ang lumikha sa kanya. Ang sabi pa po sa atin sa isang aklat, ito po ay masusumpungan din sa Christ Object Lesson 267 hanggang 268. Ang sabi po, nang ibigay ni Kristo ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro, marami sa bansang Hudyo sa kawaawang kalagayan ng mayaman na ginagastos ang salapi ng Panginoon para sa makasariling kaluguran, ay inihanda ang kanilang sarili na marinig ang hatol na tinimbang at nasa pong kulang. Daniel 5 verse 27. Ang mayaman ay pinaburan ng bawat temporal at espiritual na pagpapala, ngunit tumanggi na makiisa sa Diyos
sa paggamit ng mga pagpapalang ito. Sa gayon, tulad ng sa bansang Hudyo, ginawa ng Diyos ang mga Hudyo na tagapagdala ng mga sagradong katotohanan. Itinalaga sila bilang mga katiwala ng kanyang biyaya. Pinagkalooban niya sila ng bawat espiritual at temporal na kalamangan at hinirang sila upang ipagkaloob ang mga pagpapalang ito sa iba. Ngunit tulad ng mayaman, hindi sila nagsikap na tumulong upang matugunan ang mga pangailangang espiritual at temporal na mga naghihirap na sangkatauhan. So yung palang mayaman ay katulad, ay sinasagisagan po ito ng mga Hudyo na sila po ay pinagkalooban ng mga katotohanan, ng mga sagradong katotohanan. At itinalaga sila bilang mga katiwala ng kanyang biyaya. Subalit, at pinagkalooban sila ng mga bawat espiritual at temporal na kalamangan. Ngunit ano pong nangyari sa kanila? Ang nangyari po sa kanila ay hindi sila nagsikap na tumulong upang matugunan ang mga pangailangang espiritual at temporal ng mga naghihirap na sangkatauhan. Sinakim nila yung mga katotohanan ito. Nasalip na maibahagi ito at nangyari po sa kanila dahil sa sinakim nila at hindi nila ibinahagi ang ebanghelyo sa iba. Sila po ay nag-apostasy, tumalikod, naging masama. Kaya ang sabi po sa atin sa Testimony Volume 1, page 609, ang makabagong Israel ay nasa masikip na papanganib na makalimot sa Diyos at madalas sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan kaysa sa kanyang sinaunang bayan. Maraming Diyos-Diyosan ang sinasamba, maging ang mga nagpapanggap na nangingilin ng sabat. So kung paano po ang lumang Israel ay itinulad doon sa mayaman na yun, ang sabi po doon ay ang makabagong Israel naman ay nasa mas mapanganib, higit na mapanganib na makalimot sa Diyos at madalas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa kanyang sinaunang bayan. Marami mga Diyos-Diyosan ang sinasamba, maging ang mga nagpapanggap na nangingilin ng sabat. At ang sabi po sa atin, Testimony Volume 4, page 191, ang sabi po, ang kawalan ng paniniwala at mga kasalanan ng sinaunang Israel ay pinakita sa akin. At nakita ko na ang mga katulad ng mga pagkakamali at kasamaan ay namamayani sa gitna ng makabagong Israel. Kung paano po ang kalagayan ng unang panahon ng lumang Israel, ang sabi po dito ay ipinakita sa pangitain kay Ellen G. White sa lingkod ng Panginoon na ang mga katulad ng mga pagkakamali at kasamaan ay namamayani sa gitna ng makabagong Israel. Testimony Volume 4, page 491. At ang sabi po rito sa Christ Object Lesson, Tagalog 279, at masusupungan din sa English 269. Ang mga nagtatapos na tanawin sa kasaysayan ng lupang ito ay inilarawan sa katapusan ng kasaysayan ng taong mayaman. Sinabi ng taong mayaman na siya anak ni Abraham, ngunit siya'y nahiwalay kay Abraham dahil sa isang di madadaanang bangin. Isang likas na mali ang pagkakatubo. Naglingkod si Abraham sa Diyos at sinunod ang salita nito ng may pananampalataya at pagtarima. Ngunit ang taong mayaman ay hindi nagpahalaga sa Diyos at sa mga pangailangan ng naghihirap na sangkatauhan. So ito palang kasaysayan ng taong mayaman ay inilarawan po sa nagtatapos na tanawin sa kasaysayan ng lupang ito. At ito po ay sabi po ang tanawin ay may kinalaman sa sa nagtatapos na tanawin sa kasaysayan ng lupang ito. Ay dito po inilarawan sa katapusan ng kasaysayan ng taong mayaman. At ang taong mayaman po ay hindi nagpalaga sa Diyos at sa mga pangailangan ng naghihirap na sangkatauhan. Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson, Tagalog 279, ang malaking banging nalagay sa pagitan niya at ni Abraham ay isang bangin ng pagsuway.
marami ngayon ang gumagawa ng ganito ring hakbang. Bagamat sila yung mga kaanib ng iglesia, hindi naman sila hikayat. Maring sila ay nakikibahagi sa serbisyo ng iglesia. Maring sila ay nakikiawit din ng awit na kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Subalit sila ay nagpapatotoo ng kasinungalingan. So ito pong mayaman pala ay katulad din ng mga kaanib na iglesia na hindi hikayat. Hindi sila converted. Bagamat sila po ay nakikibahagi sa serbisyo sa iglesia. Nakikiawit ng mga awiting ng church hymnal. Subalit sila ay nagpapatotoo ng kasinungalingan. Ang kanilang buhay ay hindi nagpapakita na sila ay konbertido at sila ay hikayat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang buhay ay taliwas sa sinasabi ng Panginoon. Kaya po, pansinin natin po, ang mayaman po ay kumakatawan sa bansang Hudyo at kumakatawan din po ito sa makabagong Hudyo. Ang makabagong Hudyo po ngayon ay yaong mga nagpapanggap na mga Kristiyano, nagpapanggap ng mga Seventh-day Adventist denomination at mga Reform, SDA o mga nagpapanggap na reformador, ngunit nagtuturo ng mga maling aral at hindi lumalakad sa daan ng Panginoon. Ang tawag po rito ay mga apostate churches, mga iglesyang tumalikod sa Panginoon, sapagkat sila ay pinakalooban ng kalamangang espiritual. Pinakalooban sila ng mga mensahe mula kay Ellen G. White, A.T. Jones at E.J. Wagoner. Ipinakalooban napakaraming liwanag. Subalit, salip na ito ay i-practice sa buhay at makita sa buhay, ay hindi nakikita, hindi sila lumalakad sa daan ng Panginoon. Kaya ito po ay tinatawag na mga apostate churches o mga iglesia na tumalikod sa ating Panginoon. Ano po ang katangian ng mayaman? Ang sabi sa Christ of Declaration Tagalog 277, pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ang sarili ang kanilang binibigyan ng kasiyahan. At sa Christ of Declaration Tagalog 260, hindi umasa sa Diyos. Hindi sila dumidepende sa ating Panginoon. At sa Christ of Declaration Tagalog 668, nagwalang bahala sa mga pangailangan ng kanyang naghihirap na kapatid. So binabaliwala nila yung mga naghihirap. Hindi nila tinutulungan, inaalalayan, sinasaklolohan, dinadamayan yung mga naghihirap na mga kapatid. At sa Christ of Declaration Tagalog 268, nagsasabing si anak ni Abraham o nagsasabing si Kristiyano o Adventista o Reform. Christ of Declaration Tagalog 268. At sila po ay mga sakim. Christ of Declaration Tagalog 268. At ito po ay isang Hudyo o makabagong Hudyo. At alam na alam niya ang utos ng Diyos. Magaling sa Biblia. Magaling makipagdebate sa Biblia. Mahusay sa banal na kasulatan. Christ of Declaration Tagalog 269. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maunawaan ang salita ng Diyos at isagawa ang mga itinuturo nito. Ngunit ang pinili niyang lipunan na maibigin sa kaliwan ay kumuha ng buo niyang panahon na anupat nalimutan niya ang Diyos na walang hanggan. Ito po ay sa Christ of Declaration Tagalog 270. At itinaas si Abraham higit sa Diyos sa pagtawag ng amang Abraham. Christ of Declaration Tagalog 272. Sapagkat ang paggamit po ng religious titles tulad ng titulong Father, Reverend, Pastor, Rabbi ay sa ating Panginoong Jesus nang dapat ikapit.
Ngunit ito pong mayaman na ito ay tinatawag nila ang kanilang mga leader na iglesia na may religious title. Tinatawag nila na father, o kaya reverend, o kaya pastor, o kaya rabbi, na yung mga title na yan ay applicable lamang sa ating Panginoong Isus, sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Isus. At hindi tinutulungan ang nangailangan nila mga kapwa kinapal. Christ Object Lesson Tagalog 275. At walang ginawa anumang upang mapasulong ang gawain ng Diyos sa sanlibutan. Christ Object Lesson Tagalog 270. At number 11 po ay mga kaluwang nasasabik sa kasiyahang idinudulot ng kaliwahan ng sanlibutan. Ito po ay sa Christ Object Lesson Tagalog 279. At ang pag-iisip ay puno ng pag-ibig sa pagtatanghal. Christ Object Lesson Tagalog 279. Ibig sabihin, ang kanyang puso ay, una po ay sa kaliwahan ng sanlibutan. Ito na may mga pag-ibig sa pagtatanghal. At sa Christ Object Lesson Tagalog 279, walang hilig na makipagbaka laban sa pitan ng laman. So, hindi nila nagagawang labanan yung pita, yung hilig ng laman, o yung tinatawag nating mga kahalaya at kalibugan, ay hindi nila mapigil, hindi nila makontrol sa kanilang mga sarili. At sa Christ Object Lesson Tagalog 280, hangad niyang mapairog sa panlasa. So pati panlasa ay hindi nakokontrol. At kahit ano na lang kainin, kahit na ito ay pinagbabawal ng Panginoon, sa Bible at Spirit of Prophecy, ay nananaig sa kanila ang pagpapairog sa panlasa. At sa Christ Object Lesson Tagalog 280, pinipilin niya ang nakapaligid na impluensya ng kasalanan. So mas gusto niya na nakapaligid sa kanya ay yung mga taong mga makasalanan na may mga impluensya sa paggawa ng kasalanan. At Christ Object Lesson Tagalog 280, mapag-aring matuwid sa sarili. At ito ay iniisip nila na sila ay matuwid, sila ay mabuti, sila ay bayan ng Diyos, sila ay banal. At niisip nila ang kanilang sarili ay mas matuwid sila kaysa sa ibang mga tao na kanilang kinakasukluman. At marami pa pong iba. At para po maunawaan natin yung mga tungkol sa bagay na ito, ay pakibasa po ang Christ Object Lessons Tagalog po, pages 267 to 281. Sa English po ay 260 hanggang to 271. At basahin po natin yan, napakaganda, ng talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. Sino naman po ang kumakatawan kay Lazaro? O sino ang kumakatawan kay Lazaro? Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 270, sa English po ay 262. Kinakatawanan ni Lazaro ang mga naghihirap na dukha na nagsisampalataya kay Kristo. Ito po ay yung mga dukha, subalit sila po ay nagsisampalataya, sumasampalataya sa ating Panginoong Isus. At sa Christ Object Lesson Tagalog 270, si Lazaro ay yung mga naghihirap na dukha na nagsisampalataya kay Kristo. Ano po ang mga katangian ni Lazaro? Una po ay dukha sa mga bagay ng sanlibutan ito. Christ Object Lesson Tagalog 267, Testimony Volume 1 for 540. At sa Lucas 6:20 ang sabi po, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sinabi ng Panginoon na mapalad ang mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. At pangalawa po ay nagsisitiwala sila sa Diyos. Christ Object Lesson Tagalog 261. Ang sabi sa Ellen G. White 1888 Materials, page 375,
ang lubos at buong pagtitiwala kay Jesus ay magkakaloob ng tamang kalidad sa karanasang pangreliyon. Yung pong lubos at buong pagtitiwala kay Jesus ay magkakaloob ng tamang kalidad sa karanasang pangreliyon. As ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 581, ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay para doon sa mga nagsisitiwala sa Kanya. Ang dahilan kung bakit ang Kanyang nagaangking bayan ay walang higit na lakas ay sapagkat ganun na lamang ang kanilang pagtitiwala sa sariling karunungan at hindi binibigyan ang Panginoon ng pagkakataon na ihayag ang Kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila. Siya ay handang tumulong sa bawat pangailangan ng Kanyang mga anak na nananalig kung kanilang ilalagak ang buo nilang pagtitiwala sa Kanya at tapat na susunod sa Kanya. So kapag ang Diyos pala ay gagawa ng dakilang bagay doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya po kumakatawan kay Lazarus po ay yung mga tao sa kabila na sila ay mahirap sa mga pinansyal na bagay, mahirap sa buhay na ito, sila naman ay nagtitiwala sa Diyos. At dahilan sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang sabi po, ang Diyos ay gagawa naman ng mga dakilang bagay para doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Bakit po? Ang dahilan ay kung bakit ang Kanyang nagaangking bayan ay walang higit na lakas ay sapagkat ganoon na lamang ang kanilang pagtitiwala sa kanilang sariling karunungan at hindi binibigyan ang Panginoon ng pagkakataon na ihayag ang Kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila. Siya ay handang tumulong sa bawat pangangailangan ng Kanyang mga anak na nananalig kung kanilang ilalagak ang buo nilang pagtitiwala sa Kanya at tapat na susunod sa Kanya. At ang pangatlo po ay matiisin sa kahirapan. Yan po ang pangatlong katangian ng ni Lazaro. Matiisin sa kahirapan. Christ Object Lesson, Tagalog 267. Ang sabi sa atin sa Mateo 24:13, dapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Napaka-importante po yung katangian ng pagtitiis. At ang sabi sa Pilipos 1:29, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nakikita niyo po dito yung magtiis alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo ay napakalaga po ito. Sapagkat ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi isang kalagayan na maginhawa, hindi po. Kapag kayo po ay sumusunod sa Panginoon, marami pong kahirapan, maraming mga pagsubok, maraming mga matitinding mga karanasan ang darating sa mga sumusunod at nagtatapat sa ating Panginoon. Kaya po sabi sa 1 Corinto 13:4 at 7, ang pag-ibig ay lahat binabata, lahat ay tinitiis. Napaka-importante po yung katangian ng pagtitiis. At ang ugali po ng pagiging matiisin ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Humingi po tayo sa Kanya ng katangian ito at pagkakalooban niya tayo ng ganitong katangian. Yung katangian na nagtitiis sa lahat ng mga bagay sa nangyari sa Kanya. Ang mahalaga po ay hindi mawala sa Kanya ang pagtapat at pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. At ang ikaapat po ay may magandang ugali. Testimony Volume 1, 540. Ang sabi po sa awit 107 verse 1, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandaang loob ay magpakailanman. So yung pong palang yung pagiging magandang ugali, pagkakaroon ng magandang ugali, ito po ay galing sa ating Panginoon. Ito'y katangian ng ating Panginoon. Yung kagandang loob. At ang sabi sa Efeso 4:32,
at magandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Napakalaga po yung pagiging mahabagin, yung pagpatawad sa isa't isa. At yung kagandang loob, magandang ugali ay napakalaga po yun. At yung magandang ugali ay yung nice character. Ang sabi po dito ay comes from Christ. Nagmumula yan sa ating Panginoon. Yung mabuting ugali. Yung nice character, kasama po dyan yung ethical character, yung honesty. Kasama na rin po yan yung mga matataas na standard, mga pamantayan, at lahat ng mga bagay ng mga virtues na magaganda, mga positive virtues. Yan po ay nagmumula lahat sa ating Panginoon. At kapag patuloy po tayo nakikisama sa ating Panginoon at siya po ay nabubuhay sa atin, ang magagandang ugaling yan ay mapapasa atin at magiging bahagi ng ating pamumuhay. At ang ikalima po ay may tunay na pananampalataya. Testimony Volume 1, 540. Napaka-importante po ng pananampalataya. Bakit po? Ang sabi sa Faith and Works, page 19, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang. So tandaan natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang. At sa Articles on Romans, page 12 ni E.J. Wagner, back up by Efeso 3, verse 17, ang sabi po, sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinatanggap natin si Kristo Jesus dahil nananahan siya sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Napaka-importante po na ang pagtanggap pala sa ating Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kanyang pananahanan sa ating puso ay sa pamamagitan din po ng pananampalataya. At sa Articles on Romans, page 45 ni E.J. Wagner, dinadala ng pananampalataya si Kristo na manahan sa puso. Sapagkat hindi po makapananahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso kapag wala tayong pananampalataya. Napakalaga po na tayo sumampalataya at manalig sa ating Panginoon at maniwala sa Kanya na kaya niyang baguhin ang ating ugali, na kaya niyang gawin tayong isang bagong nilalang, na kaya ng Panginoon na tayo ay pagkalooban ng mga magagandang mga katangian, ng mga virtues na maging bahagi ng ating buhay. Kaya napaka-mahalaga po ay yung tayo po ay may tunay na pananampalataya, katulad ni Lazaro na nagtataglay siya ng tunay na pananampalataya. Ang sabi po sa atin sa Design of Ages, Tagalog 155, ang pananampalataya ay nangahawak sa mga pangako ng Diyos at nagbubunga ng pagtalima. Napakahalaga po na kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus at nangahawak sa mga pangako ng Diyos, ito po ay magbubunga ng pagtalima. At ang sabi sa Articles on Romans, page 4 ni E.J. Wagner, ang tunay na pananampalataya ay pagsunod. So kapag tayo po ay may tunay ng pananampalataya, ay ito po ay maipapakita sa magitan ng pagsunod natin. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, ang ibig sabihin po ito ay nananampalataya tayo, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. At sa Articles on Romans, page 44 ni E.J. Wagner, ang sabi po, ang pananampalataya na nag-aaring ganap ay ang pananampalataya na gumagawa sa tao na maging masunurin sa utos ng ating Panginoon. Napaka-importante po na yung pananampalataya pala na nag-aaring ganap ay ang pananampalataya na gumagawa sa tao na maging masunurin sa utos ng ating Panginoon. At sa Christ and His Righteousness, page 68, ang sabi po, ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay ginagawa tayong mga anak ng Diyos. Napakahalaga po yan na ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay ginagawa tayong mga anak ng Diyos. Saan po kumakatawa ng bangin? Doon po sa talinghaga. Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 279, ang malaking banging nakalagay
nalagay sa pagitan niya at ni Abraham ay siyang bangin ng pagsuway. Kaya pala may bangin sa pagitan po ng mayamang tao at ni Lazarus. Yung palang bangin na yun ay yung bangin ng pagsuway. At sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 281, dahil sa sarili nilang pagpapabaya ay nakagawa sila ng isang banging hindi matutuluyan ng anuman. Sa pagitan nila at ng mga banal ay may nakalagay na isang malaking bangin. Kaya pag tayo po ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, bagamat tayo po ay binabalaan, binibigyan na ng lahat ng mga mensahe ng reformasyon, binibigyan tayo ng mensahe ng awa ng Panginoon, subalit patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan at pagpapabaya, magkakaroon po ng isang bangin na yung bangin na yun ay magkakaroon ng yung bangin pong yun ay isang bangin na hindi na tayo makatawid, na wala na tayong opportunity para makatawid sa kabilang lugar, sapagkat yung bangin na yun, ang sabi po doon ay bangin ng pagsuway. At bakit may bangin sa pagitan ng mga masasama at ng mga matutuwid? Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 271, sa ganitong paraan inilarawan ni Kristo ang kawalang pag-asa ng pag-asam o maghintay ng ikalawang panahon ng pagsubok. Ang buhay na ito ay sa lamang panahong ibinigay sa tao upang ipaganda niya para sa walang hanggan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pansamantalang buhay dito sa lupa upang yung pong buhay na ating ikinabubuhay ngayon hanggang sa ating kamatayan o kaya hanggang sa magsara ang pinto ng awa ay yung panahong yun ay dapat na nagugulin sa ating pong pagbabago ng ating mga ugali at pagbabago ng ating kabuhayan. Subalit kapag tayo po ay patuloy at nagbaliwala, patuloy sa paggawa ng kasalanan at hindi tayo sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon, at hindi tayo nagpasakop sa Kanya ng lubusan, ang sabi po rito ay magkakaroon ng tinatawag na bangin. Yung bangin na yon ay sa kabilang sa pag tayo po ay pagdating ng Panginoon sa ikalawa, at o kaya ay pag nagsara na po ang pinto ng awa, o kaya tayo ay namatay, wala na pong opportunity para tayo po ay wala na pong ikalawang panahon ng pagsubok upang tayo makapaghandap para sa walang hanggan. Kaya pansinin po na kapag nagsara na ang pinto ng awa o kaya ay namatay na ang tao, ay magkakaroon na ng bangin. Ang ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa pa para magbago ang tao. Wala ng dakilang saserdote na mag-aalay ng handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya po, kapag nangyari po yan po ay yung tinatawag na wala ng opportunity para magbago pa ang tao. Wala na pang hain na natitira para sa kapatawaran ng kasalanan. Kapag nagsara na po ang pinto ng awa o kaya namatay na ang tao, ay magkakaroon na ng bangin. At ang sabi po sa atin, ano pong ibig sabihin ng hindi pagtugon ni Abraham sa pakiusap at pagmamakaawa ng mayaman? Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 271, Christ Object Lesson 263, ibig ni Kristo na maunawaan ng mga nakikinig sa Kanya na hindi matatamo ng mga tao ang kaligtasan ng kalwa pagkatapos na sila'y mamatay. Kapag tayo po'y mamatay, ay wala tayong opportunity, wala tayong matatamo kaligtasan ng ating kaluluwa
pagkatapos na tayo mamatay. At ipinapakita rin po sa atin na ang kaligtasan ay matatamo lamang natin kay Kristo. Ang sabi sa Fundamental of Christian Education, page 369, si Kristo ay naging ating sin bearer. Nagpasan ng lahat nating kasalanan. Siya lamang ating pag-asa ng kaligtasan. Makikita niyo po yung mayaman ay ang kanyang tinawag ay si Abraham. Salip na ang tawagin ay ating Panginoong Hesus na siyang pag-asa ng kaligtasan, ay tumawag siya ng iba na ang niisip niya na yun ang makapagliligtas sa kanya. Tandaan natin po, walang ibang makapagliligtas sa atin, liman na lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa atin sa Counsels for the Church, page 47, hindi dapat nating isipin na ang ating sariling biyaya at makabutihan ang magliligtas sa atin. Ang biyaya ni Kristo lamang ay ang ating tanging o nag-iisang pag-asa ng kaligtasan. Tandaan natin po yan, na wag dapat nating isipin ng ating sariling biyaya at mga kabutihan na magliligtas sa atin. Ang biyaya ni Kristo lamang ay ang ating tangi o nag-iisang pag-asa ng kaligtasan. At ang sabi sa Desire of Ages, page 147, ang nag-iisang pag-asa ng pagtubos para sa nabaksak na lahi ay na kay Kristo. Nakasalalay po sa ating Panginoong Hesus. Ang tanging pag-asa ng kaligtasan. Kaya po, nung tinawagan po nung mayaman si Abraham para siya iligtas, ay hindi niya kayang magligtas sapagkat ang kaligtasan po ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang ibig sabihin ng paghingi ng tulong kay Abraham na nagsasabing, Amang Abraham, dalangin niya, maawa ka sa akin? Yun ang sabi po ng mayaman. Ang sabi po sa atin, ito po yung mababasa natin sa Christ Object Lesson, Tagalog 272. Sa English po ay 267. Ang sabi po, hindi siya nanalangin sa Diyos, kundi kay Abraham. Sa ganito ay pinakikilala niyang nakatataas si Abraham sa Diyos at inaasan niya ang kanyang pagkaligtasan sa pagkakaugnay niya kay Abraham. Ang magnanakaw na nakabayubay sa krus kay Kristo, nagpailang-lang ng kanyang panalangin. Nasabi nung magnanakaw na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong karyan. Wika nito, at kapag dakay dumating ang tugon. Ano po naging tugon? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, habang ako'y nakabayubay sa krus na nagpapakumbaba at naghihirap, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Tatapat ang taong mayaman ay nanalangin kay Abraham at hindi pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Si Kristo lamang ang ibinubunying prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sabi po, Christ Object Lesson, Tagalog 272. Kaya po nung siya ay dumalangin kay Abraham, hindi siya iniligtas nito sapagkat si Abraham, hindi naman yun ang tagapagligtas. Kahit tumawag tayo sa mga kung sino-sinong santo o kay Maria o sino mang Poncio Pilato ang ating tawagan, hindi yun makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas lamang po ay katulad ng hiningi ng yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Sa Panginoong Jesus sa kanya siya ay nanalangin. At nung siya po ay nanalangin, ano pong sabi? Ang tugon ng Panginoon, kakasamahin kita sa paraiso. Sapagkat si Kristo lamang ang ibinubunying prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.
Ang sabi sa Eternity Past, page 191, ang kordero ng paghahandog ay kumakatawan sa kordero ng Diyos, kung saan dito lamang nakasalalay ang pag-asa ng kaligtasan. Kanina po nakasalalay ang pag-asa ng kaligtasan sa kordero ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At sa Eternity Past, page 303, ang sabi po, huwag nating isipin ng ating sarili mga kabutihan ang magliligtas sa atin. Si Kristo ang nag-iisang pag-asa natin ng kaligtasan. At sa Fundamental of Christian at sa Faith in Works, page 81, ipinahayag ng Panginoon sa mga malilinaw na pangungusap na naghahayag ng katotohanan na si Kristo lamang ay ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng pag-asa at kaligtasan. Napakatindi po yan ng mga pangungusap na mula sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Nang sabi po, si Kristo lamang ay ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng pag-asa at kaligtasan. Sino naman po ang 5 kapatid na lalaki ng mayaman na iyon na hinilingin niya na isugos si Lazarus doon at pagsabihan sila? Sino po yung 5 kapatid na lalaki na mayaman na iyon? Una po ay kumakatawan po yun sa mga tumalikod na Israel na nagtakwil ng mensahe ng kahabagan ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na apostate Judaism. Ang sabi po sa Christ Object Lesson Tagalog 273, sa English 264 to 265, kung hindi nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin manghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Ang mga pangusap na ito ay napatunayang totoo sa kasaysayan ng bansang Hudyo. Ang uli at ang pinakamapangutong nakababalagang ginawa ni Kristo ay ang pagbuhay kay Lazaro na taga-Betanya. Pagkaraan ng 4 na araw na siya mamatay, ibinigay sa mga Hudyo ang kangahang katunayang ito ng pagka-Diyos ng tagapagligtas. Ngunit tinanggihan nila ito. Nagbangon si Lazaro mula sa mga patay at nagpatotoo sa harap nila, subalit pinapagmatigas nila ang kanilang puso sa lahat ng katunayan at pinag-isipan pa nga nilang siya'y patayin. Makikita niyo po na yung pinakahuli at pinakapamutong kababalagan na ginawa ni Kristo ay yung binuhay niya si Lazaro na taga-Betanya. Na ang pagkabuhay nito ay gusto lamang ipakita ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos na siya ay Diyos. Ang kanyang pagka-Diyos na siya ang Diyos ng Old Testament, na siya ang Diyos na nag-akay sa bansang Israel, ang kumausap sa mga patriarch at mga propeta, at siya yung Diyos na nakatawang tao dito sa lupa at ibinigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At kaya niya binuhay yung namatay na si Lazaro na 4 na taon, 4 na araw ng patay, ay binuhay ng Panginoon upang ipakita sa mga Israelita at na siya ay Diyos, na patunayan ang kanyang pagka-Diyos na tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng ganitong pagpapamalas ng himala, ng kababalaghan, ay tinanggihan pa rin nila at hindi nila pininiwalaan ng ating Panginoon, sapagkat ang nakapagpapabuhay lamang ng patay na tao at kapag binuhay po ang Diyos lamang ang may kakayahan na magbigay ng buhay. Ang Panginoong Sus lamang po, sapagkat ang Panginoong Sus po ay tinatawag siyang prinsipe ng buhay. Siya ay yung tinatawag nating may akda ng buhay.
Pinagkalooban siya ng Diyos Ama ng kapangyarihan na magbuhay, na na lumikha ng buhay. Siya ang may akda ng buhay. Kaya nung ipinakita po nito, ngunit hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin nila pininiwalaan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. At sa halip ay pinagmatigas nila ang kanilang mga puso sa lahat ng katunayan at pinag-iisipan pa nga nilang patayin ang ating Panginoon. Kaya yun po ang nakakalungkot sa nangyari po noon. At ang sabi po sa atin dito, at ang ikalawa po ay, ikalawang kapatid, ay ang tumalikod na Kristiyano. Ito po ay tinatawag na apostate Roman Catholicism. Yung apostate Christianity na nagtakwil ng mensahe ng kahabagan ng Panginoon. Sa halip ay mga tradisyon, mga maling aral at mga pagsamba sa Diyos-Diyosan ang kanilang ipinapairal. Ito po yung mga tumalikod na Kristiyano. Apostate Roman Catholicism at apostate Christianity. Yung pong nagtakwil ng mensahe. Bagamat sa iglesyang yan ay marami po ang anak ng Diyos. Marami po mga anak ng Diyos na nasa loob ng Roman Catholicism. Subalit yung as an institution ay nagtakwil ng mensahe ng kahabagan ng Panginoon. At ang ikatlo pong kaibigan ng mayaman po ay yung mga tumalikod na protestante o apostate protestantism at iba pang mga iglesia na nagtakwil ng mensahe ng kahabagan ng Panginoon. At ang ikaapat po ay ang mga tumalikod na nagpapanggap na Seventh-day Adventist. Ito yung tinatawag na apostate Adventism na nagtakwil ng mensahe ng kahabagan ng Panginoon. At ang ikalama pong kapatid ng mayaman ay ang mga tumalikod na reform at nagpapanggap na reformador. Ang tawag po doon ay apostate reformism na may mga maling aral na pinangahawakan at nagtakwil sa mensahe ng kahabagan ng Panginoon at hindi lumalakad sa katotohanan. Ang sabi po sa isang aklat po, ito po ay sa Christ in the Heavenly Sanctuary, page 109. Ang sabi po doon, a message was sent from heaven to the world in Noah's day, and their salvation depended upon the manner in which they treated that message. Because they rejected the warning, the Spirit of God was withdrawn from the sinful race, and they perished in the waters of the flood. In the time of Abraham, mercy ceased to plead with the guilty inhabitants of Sodom, and all but Lot with his wife and 2 daughters were consumed by the fire sent down from heaven. So in the days of Christ, the Son of God declared to unbelieving Jews of that generation, your house is left unto you desolate. Matthew 23:38. Looking down to the last days, the same infinite power declares concerning those who receive not the love of the truth, that they might be saved. For this cause God shall send them strong delusions, that they should believe a lie, that they all might be dumb, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. 2 Thessalonica 2:10-12. As they reject the teaching of His word, God withdraws His Spirit and leaves them to deceptions which they love. Ito po ang Tagalog po nito. Ang mensahe ay ipinadala mula sa langit patungong sa libutan nung panahon ni Noe. Ang kaligtasan ay nakasalig sa paraan ng kanilang pagtrato sa mensaheng iyon, sapagkat itinakwil nila ang mensahe
Ang Espiritu ng Diyos ay binawi mula sa makasalanang lahi at sila ay napahamak sa mga tubig ng baha o dilubyo. Noong panahon ni Abraham, tumigil ang kahabagang na nagmakaawa sa mga makasalanang nanirahan sa Sodoma at lahat liban kay Lot kasama ang kanyang asawa at 2 anak ay natupok ng apoy na binuhos mula sa langit. Gayon din nung panahon ni Kristo, ipinahayag ng anak ng Diyos sa mga naniniwalang Hudyo ng lahing yun, ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Mateo 23:38. Sa pagtingin pababa sa mga huling araw, ang parehong walang hanggang kapangyarihan ay naghahayag hinggil doon sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. At dahil dito ay pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. 2 Thessalonica 2:10-12. Habang kanilang itinatakwil ang mga katuruan ng kanyang salita, ay binabawi ng Diyos ang kanyang Espiritu at iniiwanan sila sa mga pandaraya ng kanilang minamahal. So kapag atin pong itinakwil ang katotohanan, ay tinakwil natin ang katuruan ng kanyang salita mula sa Biblia, Spirit of Prophecy at mga writings, sermons ni A.T. Jones at A.J. Wagner, ay binabawi ng Diyos ang kanyang Espiritu at iniiwan sila sa mga pandaraya na kanilang minamahal. Ano po ang katangian ng 5 kapatid na ito na nabanggit kanina? Una po ay pinagkalooban ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos mula kay Moses at mga propeta. Sa pahina 29, ito ang sabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaan silang pakinggan nila. So ito palang mga 5 kaibigan na 5 kapatid ng mayaman ay pinagkalooban ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. Sila po ang pinaglagakan ng mga katotohanan. Salita ng Diyos mula kay Moses at mga propeta at sa mga propeta at lingkod ng Panginoon na pinagkalooban ng liwanag. Yan po ay isa sa katangian ng 5 kapatid na ito. At ang sabi sa Prophet and Kings, Tagalog, page 17, sa bayang ito, yung bansang Israel, ay pinagkatiwala ang mga orakulo ng Diyos. Binakuran sila ng kanyang mga kautusan, ang walang hanggang prinsipyo ng katotohanan, katarungan at kadalisayan. Pinagkalooban pala sila ng pinagkatiwala sa kanila yung mga mensahe, mga orakulo ng Panginoon. At ibinigay sa kanila yung kautusan at yung prinsipyo ng katotohanan, katarungan at kadalisayan. So balit ano po ang ginawa nila? Sa Christ Object Lesson Tagalog 273 at sa Christ Object Lesson 265, ang kautusan at ang mga propeta ay mga hinirang ng Diyos na mga kasangkapan para sa pagliligtas ng mga tao. Sinabi ni Kristo, bayaan ninyong pansinin nila ang mga katunayang ito kung hindi sila nakikinig sa tinig ng Diyos na nasa kanyang salita. Ang patotoo ng isang saksing nagbangon mula sa mga patay ay hindi rin nila papansinin. At ang sabi po sa atin, ang isa pa pong katangian ay hindi lumalakad sa mga mensahe na pinakaloob ng Diyos sa kanila dahil sa pagtanggi rito. Sa pahina 31, ang sabi po, ito ang sabi ni Abraham, kung hindi nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin mahikayat sila kahit ang isa magbangon sa mga patay. Kaya po, hindi lumalakad sa liwanag, bagamat ipinagkaloob ng Diyos ang mga mensahe sa mga propeta, kay Abraham propeta, o sa mga lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White at kay A.T. Jones at kay A.J. Wagner. Nagkaloob ang Panginoon ng mga mensahe sa kanila. Ngunit sa kabila ng nagbigay ng kaloob ang mga mensahe,
ay hindi pa rin dumalakad sa mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos sa kanila dahil sa pagtanggi rito. So, tinanggihan nila yung liwanag na pinagkaloob ng Panginoon. At ang isa pa po ay subalit, ang sabi po rito, sa Christ of the Ecclesion Tagalog 274, subalit kung tinatanggihan ng mga tao ang liwanag at hindi pinahalagahan ang mga pagkakataong ibinibigay sa kanila, ay hindi rin sila makikinig. Kahit na ang isang buhat sa mga patay ay dumating sa kanila na may taglay na pabalita, hindi rin sila mahihikayat ng katunayang ito, sapagkat lahat ng mga tumatanggi sa kautusan at sa mga propeta ay pinapagmamatigas ng gayon na lamang ang kanilang mga puso na tatanggihan nila ang lahat ng liwanag no, sa kabila ng mga liwanag na pinagkaloob ng Panginoon sa Israel sa magitan ni Moses at ang mga propeta, at sa panahon naman ng Christianity ay yung mga pinagkaloob naman ng mga mensahe ng mga apostoles, ng mga alagad, at sa panahon naman ng Protestantismo ay yung mga mensahe ng mga reformador noong unang panahon. At ngayon po sa panahon ng Adventismo, nagkaloob ang Panginoon ng mga mensahe. Nagkaloob siya ng mensahe sa kanyang lingkod na si Ellen G. White, kay A.T. Jones at kay A.G. Wagoner na mga mahalagang katotohanan para maihanda sila sa pagparito ng Panginoon. Maihanda sila na tumayo sa araw ng Panginoon. Subalit, sa kabila ng mga mensaheng pinagkaloob ng Panginoon, ang sabi po dun ay tinanggihan pa rin nila ang liwanag at hindi pinahalagahan ang mga pagkakataong binigay sa kanila. Sapagkat kung gayon po ay hindi rin sila makikinig kahit na ang isang buhat sa mga patay ay dumating sa kanila na may taglay na pabalita. Hindi rin sila mahikayat ng katunayang ito sapagkat lahat ng mga tumatanggi sa kautusan at sa mga propeta ay pinagmamatigas ng gayon na lamang ang kanilang mga puso na tatanggihan nila ang lahat ng liwanag. Ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog, page 36, ang mga taong tinawag ng Diyos upang maging haligi at suhay ng katotohanan ay naging mga kinatawan ni Satanas. Wala nang magagawa ang Diyos sa tao sa magitan ng mga parang ito. Dahil dito kailangan ng alisin ang lahat ng seremonyang ito. Kaya, yung pong 5 kapatid ay tumutukoy po ito sa mga apostate churches. Simula nung panahon ng mga Hudyo hanggang sa ating kapanahonan. At ang sabi sa atin sa This Day with God, page 28, ang iglesia ay nakiayon sa sanlibutan at namumuhay sa pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos. At sa manuscript 44, page 1900, ang iglesia at ang sanlibutan ay nakatayo sa parehong saligan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kaya po ang nagpapanggap na bayan ng Diyos ay una po ay sumuway na buhay sa pagsuway sa banal na kautusan. At pangalawa po ay nakatayo sa parehong saligan sa sanlibutan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. At naging worldly at disobedient church. Yan po ang naging kalagayan ng nagpapanggap na bayan ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kaya po, ang sabi sa testimony, Volume 8, page 118 to 119, marami na minsan ay mga tapat na Adventista ay nakikiayon sa sanlibutan, sa mga gawin ito, sa mga kaugalian, sa kasakiman, salip na dalhin ang sanlibutan na sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang iglesia ay nakikiisa ng higit at higit na malapitan sa sanlibutan. Araw-araw ang iglesia ay nahihikayat sa sanlibutan. Kaya po halos wala ng pagkakaiba na minsan ay mga tapat na Adventista
ay nakiayon na po sa sanlibutan. Halos hindi mo na makilala kung sino ang Seventh-day Adventist at ang sanlibutan. Kasi halos magkaparehas na. Parehas na ang kanilang paraan ng pananamit, ang pag-awit, yung paraan ng kanilang pamumuhay ay halos magkahawig na. At sa Testimony Volume 5, 217, ang iglesia ay tumalikod mula sa pagsunod kay Kristo. Ang leader nito at patuloy na bumabalik patungong Ehipto. Pinakita po sa pangitain kay Ellen G. White ng iglesia ng Diyos sa panahon ngayon, yung nagpapanggap na iglesia ng Diyos, ay tumalikod mula sa pagsunod kay Kristo. Ang leader nito at patuloy na bumabalik patungong Ehipto. At may nagtatanong sa atin po na magkapareho po ba ang militant church sa apostate church? Sa pagkinakatiwiran po na ng kasalukuyang nagpapanggap na bayan ng Diyos ngayon ay isang militant church. Magkapareho ba ang militant church sa apostate church? Ang sabi sa atin sa CET 229, now the church is militant. Now we are confronted with a world in midnight darkness, almost wholly given over to idolatry. But the day is coming in which the battle will have been fought. The victory is won. Ang ibig sabihin pala ng militant, yung church militant, yung militant church, ito pala ay nakikipagpunyagi, nakikipaglaban sa digmaan, sa sanlibutan. At ang sabi po doon, but the day is coming in which the battle will have been fought. The victory is won. At sa kanyang pakikipagdigma, kapag siya po ay nanalo, siya po ay tinatawag ng church triumphant. Triumphant church. Ngunit habang hindi pa niya nakukuha ang pagkatagumpay, ang tawag po dito ay militant church. At ang sabi sa Signs of the Times, January 4, 1883, the church militant is not the church triumphant, and earth is not heaven. The church is composed of erring, imperfect men and women who are but learners in the school of Christ, to be trained, disciplined, educated for this life and for the future immortal life. So ang church militant pala ay merong mga binuburin to ng mga nagkakamali at saka mga imperfect na mga tao. Ngunit sila ay mga learners. Sila ay mga nag-aaral, natututo sa paralan ni Kristo upang i-train, sanayin, disiplinahin at turuan sa buhay nito at sa hinaharap na immortal life. Pansinin po na malino po na ang church militant ay ang iglesia na nakikipagpunyagi sa mga kasalanan at may mga kaanib na may depekto o pagkakamali sa pag-uugali na nangangailangan ng pagpapakabanal, pagsasanay at edukasyon sa paralan ni Kristo. Ngunit sa patuloy na pag-aaral sa paanan ni Kristo, ang church militant na napatunayang tapat at nagpahubog kay Kristo ay magiging church triumphant. Ang sabi sa atin sa Evangelism 707, Last Event 62, the work is soon to close. Ang gawain ay malapit nang matapos. The members of the church militant who have proved faithful will become church triumphant. Ang gawain ay malapit nang matapos. Ang mga kaanib ng iglesyang militant who have proved faithful will become church triumphant. Tingnan po sa Tagalog, ang gawain ay malapit nang matapos. Ang mga kaanib ng iglesyang nagpupunyagi na nagpatunay na tapat ay magiging iglesyang nagtagumpay. So yung militant church po, kapag ito po ay nagpunyagi at nagpatunay na tapat, ay magiging iglesyang nagtagumpay. Ano naman po yung apostate church? Magkaiba po yung militant church at saka apostate church. Ang apostate church po in Revelation 17, ang sabi po doon sa Great Controversy, page 381. In Revelation 17, Babylon is represented as a woman
a figure which is used in the Bible as the symbol of the church, a virtuous woman representing a pure church, a vile woman, an apostate church. So malino po na ang ibig sabihin pala ng apostate, yung tumalikod na iglesia, magkaiba po yung tumalikod na iglesia at saka church militant, yung militant church, magkaiba po. Sapagkat ito pong apostate church, ito po ay tumalikod sa Great Controversies 381. At sino-sino po yung mga apostate churches? Ang sabi sa Great Controversy 382, ang example po nito ay yung Jewish church, yung iglesia ng mga Hudyo. At sa Great Controversy naman po 382 to 383 at Great Controversy 65. Kasama po rito ang Roman Catholic Church o yung tinatawag na Roman Church na tumalikod po. Ito ang tawag na apostate church. At sa Great Controversy 1884 edition 167, kasama po rito ang Protestant churches and other churches. Ito yung tumalikod ng mga protestante na tumanggi sa liwanag na pinagkaloob ng Panginoon noong 1844. At sa Testimony, Volume 8, 250, Review and Herald, Volume 4, 109, Great Controversy 606 to 607, at Spirit of Prophecy, Volume 4, 233, kasama po rito yung tinatawag na Professed SDA Church, yung nagpapanggap na SDA Church. Tinatawag din po itong Nominal Adventist. Mga Adventist sa pangalan, ngunit hindi sila sa kabuhayan. At kanila pong tinatanggihan ang mga katotohanan ipinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White. Bagamat pinapaniwalaan na si Ellen G. White bilang propeta ng Panginoon, subalit hindi naman nila sinasagawa yung mga katotohanan, mga mensahe, mga liwanag na pinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White at kay E.J. Wagner at A.T. Jones. At kasama rin po ito ang all false and apostate religions. Great Controversy 381, yung iba't ibang mga false apostate religions. Halos lahat ng mga malalaking mga relihon sa buong sanlibutan, kasama po rito sa tinatawag na apostate church. At kasama dito po ang mga nagpapanggap ng mga SDA reform at mga reformador, mga nominal Adventist din po ang tawag po rito, na nagtataglay ng mga maling aral at hindi lumalakad sa katotohanan at patuloy na tumatanggi sa mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos kina Ellen G. White at A.T. Jones at E.J. Wagner. Karamihan sa mga nagpapanggap na SDA reform ito ay may mga daladalang mga maling aral, mga maling doktrina. At tinatanggihan nila yung ilang mga patotoo na pinagkaloob ng Diyos kina Ellen G. White, A.T. Jones at kay E.J. Wagner. Ang sabi sa atin, kaya po ang sabi po doon, ang apostate churches ay mga iglesia na bumaksak dahil sa mga kamalian na mga aral at dahil sa pagtanggi o pagtakwil sa katotohanan na ipinadala sa kanila na mula sa langit. At sa pagpapatuloy po ang sabi, ang mga halimbawa nito ay ang pagtakwil sa mga katotohanan o liwanag na pinagkaloob ng Panginoon sa pamagitan ng Ellen G. White, E.J. Wagner at A.T. Jones. Ang mga mensahe na pinagkaloob sa kanila ay mga huling mensahe ng kahabagan ng Diyos. Ang mensahe nila ay nilayon upang ingatan ang bayan ng Diyos mula sa maraming pandarayan ni Satanas at ihanda ang bayan ng Diyos para makatayo sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang pagtakwil sa mga mensahe nila ay nangahulugan ng kapahamakan. Kaya po, ang mga iglesia pong ito ay hindi po militant, kundi mga apostate. Magkaiba po yung apostate church at militant church. Ang militant church, tinatanggap ang lahat ng katotohanan. Tinatanggap nila ang mensahe mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White, kay A.T. Jones at kay E.J. Wagner. Subalit, may mga pagkakataon na sila ay may mga depektibo pang mga ugali na hindi pa nababago
Ngunit willing sila na matuto sa paanan ni Kristo. Willing sila na mabago ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kalaunan ang militant church ay magiging triumphant church sapagkat ipinasakop nila sa Panginoon ang kanilang buhay. Subalit yung pong mga ilang mga membro na hindi talaga nagbago, aalis sa kanila. Lilipat yung mga hindi nagbago ng buhay at mga tumanggap na marami mga kamalian, mga maling aral, at hindi nila tinanggap ang mensahe ng Panginoon sa magitan ni Ellen G. White, E.G. Waggoner at A.T. Jones. Ang sabi sa atin sa Early Writings 1888 Materials Volume 3, page 1353, nakaloob mang Diyos kinakapatid na Jones at Waggoner ng mensahe para sa bayan. Kapag itinakwil ninyo ang mensahe na dala ng mga taong ito ay tinatakwil nyo si Kristo ang nagkaloob ng mensahe. Kaya kapag ang iglesia po ay itinakwil po yung mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay Jones and Waggoner, hindi na po yung militant church. Yung po ay apostate church na po. Sapagkat ang pagtakwil sa katotohanan po ay wala nang magagawa ang Panginoon sa kanila upang mabago sila. Sapagkat yung mensahe na pinagkakaloob ng Panginoon kay A.T. Jones at A.J. Waggoner ay upang tayo po ay makatayo sa araw ng Panginoon. Yan po ang layunin ng mga mensahe na pinagkakaloob nila. Kaya meron po tayong hiwalay ng pagtalakay po hinggil sa mga paksang ito. At may nagtatanong din po, masama po bang maging mayaman? Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson Tagalog 274 to 275 at sa English po ay 266. Hindi kasalanan ang maging mayaman, sabi po rito. Kung ang kayamanan ay natamo sa matuwid na paraan, hindi hinatulan ang mayaman sa pagkakaroon niya ng mga kayamanan. Subalit nakababaw sa kanya ang hatol kung ang salaping ipinagkatiwala sa kanya ay hindi ginugugol sa kasakiman o sariling kalayuan. Higit pang mabuting ilagay niya ang kanyang salapi sa tabi ng luklukan ng Diyos sa magitan ng paggamit nito sa paggawa ng mabuti. At pansinin po, ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 275, sa English po ay 266. Ang salapi ay hindi madadala hanggang sa kabilang buhay. Hindi ito kailangan doon. Ngunit ang mabubuting gawang ginawa sa pagkikayat ng mga kaluluwa kay Kristo ay nadadala hanggang sa korte sa langit. Tandaan po natin, ang salapi po ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Sapagkat hindi naman ito kailangan doon. Ngunit ang mabubuting gawa na ginawa sa paghikayat ng mga kaluluwa kay Kristo ay nadadala hanggang sa mga korte sa langit. Ano po ang mga leksyon na makukuha natin dito po sa talinghagang ito? Una po ay huwag magtatangi ng tao. Testimony Volume 1, 540 ang sabi po, sa pamagitan ng talinghagang ito, itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad na huwag hatulan o pahalagahan ang mga tao dahil sa kanilang kayamanan o sa karangalan na kanilang tinanggap sa iba. So, iwasan natin yung discrimination o kaya ay favoritism, yung pagtatangi sa tao. At pangalawa po, ang tao ang nagpapasya ng walang hanggan niyang kapararan o kahinatnan. Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 267, sa English po ay 260, ipinakikilala ni Kristo sa talinghaga tungkol sa taong mayaman at kay Lazaro na sa buhay na ito ay ang tao ang nagpapasya ng walang hanggang niyang kapalaran o kahinatnan. Sa panahon ng pagsubok, ang biyaya ng Diyos ay inaalok sa bawat kaluluwa. Ngunit kung inaaksya ng mga tao ang panahon o mga pagkakataon nila sa pagbibigay lugod sa sarili, ay inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa buhay na walang hanggan.
At ang sabi sa pagpatuloy po Christ of the Iglesia Tagalog 267, wala nang pagsubok pagkatapos nito na ibibigay pa sa kanila. Sa magitan ng sarili nilang pagpili, ay naglagay na sila ng di madadaanang bangin sa pagitan nila at ng kanilang Diyos. Kaya po ang ating pong yung ating fate or destiny, yung ating kapalaran ay nakabatay, ang sabi po doon, fate or destiny is an individual's choice. Ito po ay nakadepende sa bawat isa po sa atin. Kung nais natin na maligtas, magmana ng bagong langit at bagong lupa, ay nakadepende po ito sa ating pagpapasya ngayon. At kailangan po na tayo ay magpasya kung nais nating pumanig sa Panginoon o kay Satanas. At ang ikatlo po ay yung leksyon ng pagtulong at pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang sabi sa Christ of the Iglesia Tagalog 268 to 269, sa English po ay 261. Sa kasalukuyan ay may mga kalapit tayong maraming nagugutom. Walang madamit at walang tahanan. Ang pagpapabaya nating magbigay ng ating salapi sa mga naghihirap at nangangailangan ito ay magpapataw sa atin sa isang mabigat na pagkakasala na katatakutan din nating makaharap balang araw. Lahat ng kasakiman ay hinahatulang parang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng pagpapalayaw sa sarili ay isang kasalanan sa paningin ng Diyos. So, dapat sa panahon natin po ngayon, ay ito ng panahon ng pagtulong at pagmalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Sapagkat hindi natin, ang ating salapi na naipon, ay hindi natin magagamit po yan. Hindi natin madadala sa langit yan. Ngayon pa lamang ay napakalaga na matulungan natin yung mga pagmalasakitan natin, yung mga mahihirap at nangangailangan sa buhay na ito. At ang ikaapat po ay ang pagtanggi sa liwanag ay nagbubunga ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang sabi sa Christ of the Iglesia Tagalog 274, sa English 265, ang pag-uusap ni Abraham at ng taong mayaman ay masagisag. Ang aral na makukuha roon ay ang bawat tao ay binibigyan ng sapat na liwanag sa katutupad ng mga tungkuling hinihingi sa kanya. Ang mga kapanagutan ng tao ay kasukat ng kanyang mga pagkakataon at mga karapatan. Kaya kapag tinakwil natin po, tumanggi tayo sa liwanag na pinagkakalob ng Panginoon. Ito po ay nagbubunga ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. At paano po ba itinatakwil ang liwanag? Ang liwanag nagmumula sa banal na kasulatan, Spirit of Prophecy at Faith of Jesus. Kapag hindi natin binabasa ang mga mensahe na ipinagaloob. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 681, marami ang tahasang sumasalungat sa liwanag na ipinagaloob ng Diyos sa kanyang bayan dahil hindi nila binabasa ang mga aklat na naglalaman ng liwanag at karunungan ng mga pag-iingat, mga pagsaway at mga babala. Kapag hindi pinag-aaralan, sabi sa Last Day Events, yung malaki, page 18, ang sabi po doon, kung hindi pag-aaralan ng bayan ng Diyos ang mga mensaheng ito na pinadala sa kanila sa bawat panahon, ay nagkakasala sila ng pagtakwil sa liwanag. So kapag hindi natin pinag-aaralan yung mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White at kay Johnson Waggoner, yun ay isa rin sa paraan ng pagtakwil. At Testimony Volume 5, 680, at masusupungan natin sa Payo sa Iglesia, Tomo 2, page 83, ang magbaliwala ng liwanag ay pagtakwil nito. So pag binaliwala natin, hindi natin pinansin yung liwanag na pinagkaloob ng Panginoon, ay para na rin natin itinatakwil yung mensahe na pinagkakaloob ng ating Panginoon. At ang sabi sa Early Writings 1888, Materials Volume 3, 1353, kapag itinakwil natin ang mensaheng ito, ay tinatakwil natin ang Diyos. Narito po ang sabi ng Panginoon. Nagkaloob ang Diyos kinakapatid na Jones at Waggoner ng mensahe para sa bayan. Kapag itinakwil ninyo ang mensahe na dala ng mga taong ito,
ay tinatakwil nyo si Kristo ang nagkaloob ng mensahe. Ang Panginoon Jesus mismo po ang itinatakwil natin kapag hindi natin tinatanggap ang mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay A.T. Jones at kay E.J. Wagner. Kaya sabi po doon, rejecting the most precious message given by God through A.T. Jones, E.J. Wagner, E.J. White. Kapag tinanggihan natin yung mga pinagkaloob na mensahe sa kanila. Ano po ang dapat nating gawin para hindi makabilang sa mayaman ayon sa talinghagang ito? Hindi tayo makabilang sa mayaman na napahamak. Ang sabi po sa atin, una, tumugon sa mensahe ng Apocalypse 18. Himiwalay sa mga naguhoong iglesia at sa mga nominal Adventist. Ang sabi sa atin sa Apocalypse 18, 1-4, ang sabi po, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalulatian. At siya ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. At ang mga lakas sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalaywan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ang panawagan ng Panginoon ay magsilabas kayo sa kanyang bayan. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon. At ang sabi po sa isang aklat po sa L Writings Tagalog 329 ni Ellen G. White, ang sabi po ay, nakita ko na ang Diyos ay mayroong mga tapat na anak sa gitna ng mga Adventistas sa pangalan at sa mga iglesyang nabaksak. At bago ibuhos ang mga salot, ang mga ministro at mga tao ay tatawagin mula sa mga iglesyang ito at magalak na tatanggapin ang katotohanan. Ito ay nalalaman ni Satanas. At bago maibigay ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel, magbabangon siya ng pamukaw sigla sa mga kapulungang relosong ito upang yung mga nagtakwil sa katotohanan, malinaw po, yung nagtakwil sa katotohanan, ay makiisip na ang Diyos ay sumasa kanila. Inaasahan niyang madaya ang mga tao at takayin silang umisip na ang Diyos ay patuloy pang gumagawa kasama ng mga iglesia. Ngunit ang liwanag ay sisilang at lahat ng mga tapat ay aalis sa mga iglesyang nabaksak at manindigan kasama ng nalabi. So, sino po yung mga palalabasin? Ang sabi po doon ay yung mga nagtakwil sa katotohanan. Ito palang mga nasa Babylonia ay mga nagtakwil sa katotohanan. Ngunit ang liwanag ay sisilang at lahat ng mga tapat ay aalis sa mga iglesyang nabaksak at maninindigan kasama ng nalabi. Kaya po nananawagan ng Panginoon sa atin ngayon na magsilabas kayo sa mga iglesyang nabanggit kanina. At kanino po tayo pupunta? Pupunta tayo sa ating Panginoon at manindigan kasama ng nalabi. Yung lahat pong lalabas, siya pong bubuo ng nalabi ng Panginoon. At ang Panginoong Jesucristo po mismo, sa Kanya po tayo pupunta. Sa Kanya tayo sasama at susundan natin siya saan man siya pumaroon. At pangalawa po, ay tanggapin ang mga huling mensahe ng kahabagan ng Panginoon. Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 450, sa English ay 415. Ang huling mga sinag ng mahabaging liwanag, ang huling pabalita ng kaawaan na dapat ibigay sa sanlibutan ay ang pagpapakita ng kanyang likas ng pag-ibig. Dapat ipakita ng mga anak ng Diyos ang kanyang kalulatian. Dapat nilang ipakita ang kanilang likas at kabuhayan
ang nagawa sa kanila ng biyaya ng Diyos. Kapag po ay tinanggap natin ang mensahe, ang huling mensahe ng kabagan ng Panginoon, nais ng Panginoon na magkabisa ito sa atin at ang ating pong likas, ang ating ugali ay maging katulad ng ugali ng Panginoon. At dapat natin ipakita sa ating likas at kabuhayan ang nagawa sa atin ng biyaya ng Diyos. Ang sabi sa Remnant Church, page 69, at masusupungan din sa Thoughts from the Mount of Blessing, page 55. Ang sabi po ay, malalaman natin ang karakter ng Panginoon sa pamagitan ng 10 utos ng Diyos. At ang pagsunod dito ay reproduction ng ugali ni Kristo sa atin. Ang sabi po doon ay, Jesus proceeded to show His hearers what it means to keep the commandments of God, that it is the reproduction in themselves of the character of Christ. Malino po na ang ibig sabihin pala ng sumunod sa mga kautusan ng Diyos ay yung reproduction in themselves of the character of Christ. Kapag sinunod natin ang kautusan ng Panginoon, ito po ay reproduction sa ating mga sarili ng ugali ng ating Panginoon. At ang sabi pa po sa atin sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 55, sa English po ay page 52. Ang kautusan ng Diyos ay kasing banal ng Diyos. Yun ay pagpapahayag ng kanyang kalooban, isang pagkakasulat ng kanyang likas o ugali, ang pagpapahayag ng banal na pag-ibig at karunungan. Napakalaga po na ang kautusan ng Diyos pala ay ay transcript of Christ's character. Ito po ay transcript ng ugali ng ating Panginoon. At inaanyahan ko po kayo na panoorin sa ating FOJ Ministry sa YouTube ang 10 utos ng Diyos, mula unang utos hanggang 10 utos. At inyo pong tapusin ang napanoorin ito mula sa pasimula hanggang sa matapos. At makikita niyo po yung bisa, malalaman niyo po na ang 10 utos pala ng Diyos ay transcript of Christ's character. Ito ay pagkakasulat ng kanyang likas na ugali ng ating Panginoon at pagpapahayag ng kanyang banal na pag-ibig at karunungan para sa atin. At ang liwanag ng araw ng katuwiran, si Kristo ay dapat magdingning sa mabubuting gawa, sa mga salitang katotohanan at mga gawa ng kabanalan. Yan po ay nakasulat sa Christ Object Lesson Tagalog 450. At si Kristo po ang pinagmumulan ng liwanag o kalulwalhatian ng Diyos na dapat umaninag sa ating buhay. Kaya po si Kristo po ang tinatawag na the Son of Righteousness, ang araw ng katuwiran, sapagkat siya po ang pinagmumulan ng liwanag o kalulwalhatian ng Diyos na dapat umaninag po sa ating buhay. At sa patuloy na pag-aaral po natin ng kanyang buhay sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at sa Faith of Jesus o mga writings at sermon ni A.T. Jones at E.J. Wagner, unti-unti po mababago po ang ating ugali sa magitan ng banal na Espiritu at maging katulad tayo ng ugali ng ating Panginoong Hesus. At pangatlo po ay tanggapin ang katotohanan na si Kristo lamang ang nag-iisang pag-asa ng kaligtasan. Ang sabi sa Gawa 4 verse 12, na sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tanda natin, dapat nating tanggapin ang katotohanan ng ating Panginoon Kristo lamang ang nag-iisang pag-asa ng kaligtasan. At sa Kanya lamang tayo aasa. Sa Kanya tayo patuturo. Siya ang magbabago ng ating buhay. Siya ang magbibigay sa atin ng mga liwanag at makatotohanan para tayo po ay
makatayo, magbago ng ating buhay, maging katulad niya sa pag-uugali. At sa magitan ng pagtanggap sa Kanya, gagawa siya sa ating buhay at babaguhin niya ang ating mga pag-uugali. Aalisin ang lahat ng mga depekto ng ugali. At ang Kanyang pananahan sa puso ay ang Kanyang buhay ay mapapasa atin. At mananagumpay tayo sa lahat ng mga tukso. At magiging overcomer, magiging mananagumpay. At tayo mapapasama from militant church. Tayo po ay magiging church triumphant. Magiging bahagi tayo ng church triumphant ng iglesyang nagtagumpay. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang sabi po sa atin sa review ni Herald, February 16, 1886, Christ and Him crucified should become the theme of our thoughts and stir the deepest emotions of our souls. The true followers of Christ will appreciate the great salvation He has wrought for them. And wherever He leads the way, they will follow. They will consider it a privilege to bear whatever burdens Christ may lay upon them. It is through the cross that we can estimate the worth of the human soul. Ang sabi po sa Tagalog, si Kristo at siya na napako ay dapat na maging tema ng ating mga pag-iisip at makapukaw ng mga pinakamalalim na emosyon ng ating mga kaluluwa. Ang tunay na mga tagasunod ni Kristo ay pahalagahan ang dakilang pagliligtas na Kanyang ginawa para sa kanila. At saan man ihatid niya sila, ay susunod sila. Ipapalagay din nila na isang pribilehiyo na dalhin ang anumang pasanin na maaaring ilagay sa kanila ni Kristo. Sa pamamagitan ng krus ay matatantya natin ang halaga ng kaluluwa ng tao. Napakagandang quotation po yan mula sa lingkod ng Panginoon na sa Ellen G. White sa Review ni Herald, Volume 16, 1886. At ang sabi pa po, ito naman po ay sa isang aklat naman ni Ellen G. White na SAJC, Salvation. Page 2 to 3 po ito by E.J. Wagner. Ito po ay ito ay Salvation of Jesus Christ. Yan po. Page 2 to 3 by E.J. Wagner. Ang sabi po ay Jesus saves. That is what His name means. And I am the Lord, and beside me there is no Savior. Isaiah 43 verse 11. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Isaiah 45 verse 22. Thank God for salvation that depends not on our own, not on our fitful feeling, but on His eternal almighty power. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Do it, then do it. Sa Tagalog po, ang sabi po, si Jesus ay nagliligtas. Yan ang ibig sabihin ng Kanyang pangalan. Ako, sa makatwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Yan pong Isaiah 43 verse 11 po, ang tinutukoy po yan na Panginoon ay ang ating Panginoong Hesus. Nang sabi po niya ay liban sa akin ay walang tagapagligtas. Sapagkat ang Panginoon lamang po ang nag-iisang tagapagligtas ng tao. Kaya sabi po niya ay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Isaiah 45 verse 22, kayo magsitingin sa akin at kayo mga ligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So ang ating Panginoon ay Diyos. Ito po ay tinatawag na Eloah. At
Walang iba liban sa akin, sabi ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos para sa kaligtasan na nakasalig, hindi sa ating pasumpong-sumpong na damdamin, kundi sa kanyang walang hanggang makapangyarihang poder. Sapagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Roma 10 verse 9. Gawin ito. Muli, gawin ito. Yan ang sabi po doon. Napakagandang quotation po ito. Ito ay from Salvation in Jesus Christ, page 2 to 3 ni Ellen G. White, ay ni E.J. Wagner. Kaya po, sana po sa ating nabasa ngayon, pinakita po sa atin na ang ating Panginoong Hesus ang nag-iisang tagapagligtas. Ang sabi niya, ako ang Panginoon at libang sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah 43 verse 11. Na yan po ay ang ating Panginoong Hesus. At kapag tayo po ay tumingin sa Kanya, sa magitan ng pag-aaral ng Kanyang buhay, ang sabi po doon ay kayo'y mga liligtas. Lahat ng taga-wakas ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ito'y pinagpapakita ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na may kakayahan na magligtas. May kakayahan na iligtas ang sinuman na nagnanais na maligtas. Kaya ang sabi po dito ay salamat sa Diyos para sa kaligtasan na nakasalig, hindi sa ating pasumpong-sumpong na damdamin, kundi sa Kanyang walang hanggang makapangyarihang poder. Magpasalamat tayo na pinagkuloban tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon Hesus. Sa Kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, binigyan tayo ng pag-asa para tayo ay maligtas at magmana ng mga ipinangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa na Kanyang inihanda para sa mga maliligtas, para sa mga tao na mabubuhay dito sa lupaan, magtatapat ng lubos na sa Kanya, na itataas siya ay pagmamasdan, siya ay sasampalatayanan at pagtitiwalaan at susundan saan man siya pumaroon. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikinig ng mensaheng ito at sana ito'y nakatulong upang lumakas pa ang inyong pananampalataya at manatiling tapat sa ating Panginoong Hesus sa kabila ng mga nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Mga gera, lindol, baha, at sari-saring mga kaguluhan at kalamidad na nagaganap sa ating panahon ngayon, ay patuloy po tayong magtapat sa ating Panginoon at patuloy na manghawak sa Kanya, sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan, ang katiwasayan ng buhay. Siya ang ating kanlungan na maasahan sa panahon ng kapagabagan at sa panahon ng kahirapan. Ang Panginoon po ang ating sanggalang na maaasahan natin sa lahat ng panahon. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.